Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang mga publikano at ang mga makasalanan ay nagsisilapit upang makinig kay Jesus. Nagbubulong-bulungan ng mga Pariseo at ang mga Iskriba. Ang sabi nila, ang taong ito ay nakikisalimuha sa mga makasalanan at nakikisalo sa kanila. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus ang talinhagang ito. Isang tao ang may 2 anak na lalaki. Ang wika ng bunso, Ama, ibigay na po ninyo sa akin ang mamanahin ko. At binahagi sa kanila ng ama ang kanyang ari-arian. Pagkalipas ng ilang araw, ipinagbili ng bunso ang kanyang ari-arian at nagtungo sa malayong lupain. Taglay ang buo niyang kayamanan at dooy nilustay na lahat sa diwastong pamumuhay. Nang malustay na niya ang kanyang kayamanan, nagkaroon ng matinding taggutom sa lupaing yaon at nagdalita siya, kaya't namasukan siya sa isang mamamayan ng lupaing yaon. Siya'y pinapunta nito sa bukid upang mag-alaga ng baboy. Ibig sana niyang punan ang kanyang pagkain kahit na mga bungang kahoy na ipinakakain sa mga baboy, ngunit walang magbigay sa kanya. Nang mapag-isip-isip niya ang kanyang ginawa, nasabi niya sa sarili, ang mga alila ng aking ama ay may sapat na pagkain at lumalabis pa, samantalang ako'y namamatay ng gutom dito. Babalik ako sa kanya at sasabihin ko, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po karapat-dapat na tawagin ninyong anak. Ibilang na lamang ninyo akong isa sa inyong mga alila. At tumindig siya at pumaroon sa kanyang ama. Malayo pa'y natanaw na siya ng ama, at ito'y labis na nakabag sa kanya. Kaya't patakbo siyang sinalubong, niyakap at hinagkan. Sinabi ng anak, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawagin ninyong anak. Ngunit tinawag ng ama ang kanyang mga alila. Madali, dalhin ninyo rito ang pinakamahusay na damit at isuot sa kanya. Suotan siya ng singsing at panyapak. Kunin ang pinatabangguya at patayin. Kumain tayo at magsaya, sapagkat namatay na ang anak kong ito, ngunit muling nabuhay. Nawala, ngunit nasumpungan, at sila'y nagsaya. Nasa bukid noon ang anak na panganay. Umuwi siya at nang malapit na sa bahay, ay narinig niya ang tugtugan at sayawan. Tinawag niya ang isa sa mga alila at tinanong, Bakit? Ame ano sa atin? Dumating po ang inyong kapatid, tugon ng alila. Ipinapatay ng inyong ama ang pinatabangguya sapagat nagbalik siyang buhay at walang sakit. Nagalit ang panganay at ayaw itong pumasok sa bahay. Kaya't lumabas ang kanyang ama at inaamo siya. Ngunit sinabi nito, Pinaglingkuran ko po kayo sa loob ng maraming taon at kailan may hindi ko kayo sinuway. Ngunit ni minsay hindi ninyo ako binigyan ng kahit isang bisirong kambing para magkatuwaan kami ng aking mga kaibigan. Subalit nang dumating ang anak ninyong lumustay ng inyong kabuhayan sa masasamang babae, ipinagpatay pa ninyo ng pinatabangguya. Sumagot ang ama, Anak, lagi kitang kapiling. Ang lahat ng ari-arian ko'y sa iyo. Ngunit dapat tayo magsaya at magalak, sapagkat namatay na ang kapatid mo, ngunit muling nabuhay. Nawala, ngunit nasumpungan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsipo muna lahat.
Magandang umaga po sa inyong lahat. Kailan yung huling pagkakataon na nasabi po ninyo sa inyong sarili, napakabuti ng Panginoon? Kailan yung huling pagkakataon na nasabi niyo po sa inyong sarili ng may buong paninindigan at pag-ako na napakabuti ng Panginoon? Yung binasa po nating mabuting balita, marahil ay ito yung isa sa mga pinakapamilyar na kwento para sa nakararami. Ito yung talinhaga tungkol sa alibughang anak, the parable of the prodigal son. Pero kung titingnan po natin na maigi, ang kwento, kung titingnan natin sino ba talaga ang pangunahing tauhan doon sa ating narinig na talinhaga. Kung titingnan natin na maigi, ang main character ng talinhaga, bagamat ito ay tungkol sa anak at kinuwento ang mga nangyari sa kanya, ang main character doon sa ating binasang mabuting balita ay ang ama. Bakit? Kung titingnan din po natin na maigi ang kwento, ano ang ginawa ng anak? Ano ang kanyang kasalanan? Ano po ang kasalanan ng anak? Ginastos niya yung yaman ng kanyang ama? Ginastos ba doon sa iba't ibang mga bisyo? Sa iba't ibang mga bagay-bagay? Pwede, posible. Pero unang-una pa lang sa lahat, ang unang-unang kasalanan na ginawa ng bunsong anak ay hingin yung ari-arian ng ama. Kailan ba po nakukuha ang ari-arian? Kapag namatay na ang ama. So ano ibig sabihin po noon? Sinasabi ng anak, hindi man diretso, ama, mamatay ka na. Para sa akin na ang lahat ng meron sa iyo. Bigay mo na sa akin, patay ka na sa akin. Kaya nung marinig iyon, sa tingin po ninyo, sa mga magulang po na naririto, kung masabi po iyon ng inyong anak, ano ang mararamdaman po ninyo? Kagaya ng ama sa talinhaga, ano kaya ang tumatakbo sa kanyang isipan? At sa paglipas ng panahon, napagtanto nung anak na siya ay nagkasala at bumalik sa kanyang ama. Ano ang nagginawa nung ama? Kung napainggan po natin ng maigi, ang ama ay nagmasid at naghintay para sa kanyang anak. Siguro ilang araw din, ilang beses yan silip ng silip sa bintana o kung saan-saan, na baka sakali makita niya muli ang kanyang anak. At nang dumating na yung panahon, nang makita niya ang kanyang anak, ano ang ginawa ng ama? Siya ang mismong tumakbo papunta sa anak. Bakit? Para sa gayon, hindi na kailangan ng anak maglakad muna pabalik sa bahay mag-isa. Bakit? Kasi may posibilidad na marinig niya ang mga sinasabi-sabi ng kanyang madadaanan. Yung mga bulong-bulungan, di ba yan yung anak nung may-ari? Di ba yan yung may anak ng nandito? Yan yung gumastos ng lahat, di ba? Yan yung naglayas. Upang hindi marinig, ang ama na mismo ang pumunta, lumapit at niyakap ang kanyang anak. Binalik ang dignidad sa kasuotan, sa singsing, sa panyapak, at pinapatay ang pinatabang guya para sa kanyang anak.
Tapos nung marinig din, nung panganay, na bakit ginagawa iyan para sa bunsong kapatid ko, na inubos na nga yung ari-arian, kung saan-saan, nasaan ang hustisya. Hindi ako lumayo sa iyo. Naglingkod ako sa iyo araw-araw. Pero bakit ganoon? Parang mas pinakahalagahan mo pa yung kapatid kong inubos ang lahat ng mayroong ka. Ano ang ginawa ng ama? Nung ayaw pumasok ng panganay, ang ama ang siyang lumabas. Sa kultura po ni Jesus, walang karapatan yung ama. Pakialam ko, kung ayaw mo pumasok ng bahay, edi wag. Wala dapat pakialam na ang ama. Siya yung ama eh. Dapat yung anak yung susunod. Pero ano ang ginawa? Yung ama ang lumabas ng bahay para sunduin ang anak. Kung makita lamang po natin yung hindi siguro nakikinig doon sa talinhaga, marahil ay magugulat sila kung bakit ginagawa iyon ng ama sa talinhaga. Hindi naman kasi yun yung karapat-dapat na yung karaniwang ginagawa ng ama nung panahon ni Jesus. Kung ayaw mo, edi wag. Pero ang ama sa talinhaga, siya pa mismo ang pumunta at niyakap at pinatawad ang kanyang mga anak. Mga minamahal na kapatid, ano po ang nais ipaalala sa atin ng talinhagang ito? Na kailanman, sa dami-dami ng mga hamon at mga hirap, mga pagkakataon at mga tukso na ating nararanasan araw-araw, isa ang ating kasiguraduhan, mabuti ang Panginoon. Mabuti ang Panginoon. Na kailanman, kahit hindi tayo yung maghanap sa Kanya, siya na mismo ang maghahanap sa atin. Kasi ang kabutihan ng Panginoon, hindi nasusukat, hindi natatapos, at hindi nawawala. Hinahanap ng hinahanap tayo. Kaya kapag tayo ay nangungumpisal din dito sa simbahan, nagpapatawad at tumutulong sa ating kapatid, nararanasan natin ang kabutihan ng Panginoon araw-araw. At kung maranasan natin at alam natin na papatawarin tayo ng Panginoon sa ating araw-araw na buhay, nawa hindi ito maging pagkakataon kung saan maabuso naman din ang kabutihan ng Ama. Total, papatawarin naman ako ng Diyos. Sige, gagawa lang ako ng mga ganito. May kumpisal naman eh. Pwede naman ako humingi ng tawad kahit kailan eh. Pwede ko naman ulitin ng kahit ilang beses. Basta makapagkumpisal ako, pwede pa rin naman. Pero sana, doon sa narinig nating talinhaga, ating mapagtanto at laging matandaan yung kabutihan na nararanasan natin na mula sa Panginoon, naway siyang magbago ng ating puso. Nang sa gayon, hindi lamang tayo sumusunod dahil sa takot o dahil ayaw natin magkasala, pero tayo lagi ay sumusunod sa yapak na Panginoon dahil mahal natin siya at dahil sa dakilang kabutihan niya sa ating buhay araw-araw. Amen.